Ka-Express, habang patuloy ang paghahanda ni Kai para sa pinakamalaking pagkakataon ng kanyang professional career, muling umugong ang usapan tungkol sa kanyang NBA dream at sa posibilidad ng isang malaking breakthrough para sa Pinoy basketball. Sa mga nakalipas na buwan, lalong nagiging mainit ang interest ng mga fans matapos makita si Kai na bumabalik sa kanyang elite form matapos ang mahabang recovery period mula sa ACL injury. Ngayon, marami ang nagtatanong, makakatulong kaya ang lumalaking Pinoy connection sa NBA upang mabigyan ng mas malaking opportunity ang 7-3 Pinoy Center? Habang patuloy ang pagdami ng Pinoy basketball fans sa US at sa buong mundo, hindi may kakaila na lumalakas din ang market appeal ng mga Pinoy players at kapag pinag-usapan ang kasalukuyang mukha ng Philippine basketball sa international scene, isa sa unang pumapasok sa isip ay si Kai Sotto. Well, hindi nalihim ng maraming NBA organizations ang patuloy na paghahanap ng mga unique talents na maaring i-develop. Sa modern NBA, hindi lamang laki ang hinahanap, kundi mobility, passing ability at rim protection. Ito mismo ang ilan sa mga katangiang matagal nang ikinakabit sa pangalan ni Kai. At mas lalong nagiging interesting ang usapan dahil sa patuloy na suporta ng Pinoy community sa iba't ibang NBA cities. Ang pagkakaroon ng malakas na fanbase ay hindi garantiya ng roster spot, pero maaari itong makatulong sa visibility at marketability ng isang player. Kaya naman, maraming Pinoy fans ang umaasang ang susunod na kabanata ng NBA journey ni Kai ay magiging pinakamahalaga sa kanyang karera. Isa lang ang sigurado, buhay na buhay pa rin ang NBA dream ni Kai. Sa bawat hakbang niya ay sinusubaybayan, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong basketball world. At kung may isang pangalan na paulit-ulit bumabalik sa usapan tungkol sa susunod na Pinoy sa NBA, walang duda na si Kai Sotto yun. Sa edad na nasa prime development stage ng kanyang career, nasa mahalagang yugto si Kai kung saan bawat workout, bawat scrimmage at bawat pagkakataon ay maaaring magbukas ng pinto patungong NBA. At bakit interesting si Kai sa NBA? Ang unang dahilan ay simply bihirang 7-3 player na may skillset na katulad niya. Hindi siya traditional center lamang na nag-aantay sa ilalim ng basket, may kakayahan siyang magpasa mula sa high post, magbasa ng depensa, magprotekta ng rim, tumakbo sa transition, maglaro sa pick and roll situations, at sa modern NBA, mahalaga ang visibility. Hindi sapat na matangkad ka lamang, kailangan mo makasabay sa mabilis na laro, makapag-switch sa depensa, at makapagbigay ng value sa iba't ibang sistema. Ito ang bahagi ng laro ni Kai na patuloy pang umuunlad. At ang lakas ng Pinoy connection, isa sa pinakamalaking advantage ni Kai, ay ang napakalaking suporta ng Pinoy basketball community. Saan mang NBA city may malaking Pinoy population, agad na nagkakaroon ng interest kapag pangalan ni Kai ang pinag-uusapan. Hindi ito direktang dahilan para makapasok sa roster, pero mahalaga ito sa business side ng basketball. At kapag may player na may global following, mas maraming eyeballs, mas maraming engagement at mas malaking international reach para sa isang franchise. Ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwala na ang Pinoy market ay maaring maging dagdag na factor sa pagtingin ng mga NBA teams kay Kai. Ang pinakamalaking hamon, pero maging realistic tayo, sa NBA ang roster spots ay kabilang sa pinakamahirap makuha sa buong mundo. Bawat taon ay may dose-dose ng elite prospects mula NCAA, Europe, Australia at iba't ibang professional leagues. Kaya para kay Kai, ang pinakamahalagang bagay ay hindi hype, kundi performance. Kailangan niyang patunayan na kaya niya makipagsabayan sa bilis, lakas at physicality ng NBA competition. And what NBA teams want to see? Kapag sinusuri ng scouts ang isang player tulad ni Kai, karaniwan, tinitingnan nila ang mobility laban sa guards, defensive awareness, pick and roll coverage, rebounding consistency, finishing efficiency, at conditioning. At ang mahalagang balita para sa mga Pinoy fans ay marami sa mga aspetong ito ang makikita ng umuunlad sa laro ni Kai sa mga nakaraang taon. And why this moment matters? Ang susunod na mga buwan ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang basketball journey. Matapos malampasan ang injury setback, meron siyang pagkakataong muling ipakita sa international basketball community kung bakit matagal siyang itinuturing na isa sa pinaka-promising basketball prospects na nagmula sa Pilipinas. At kung may isang bagay na paulit-ulit ng pinapatunayan ni Kai sa kanyang career, yun ay ang kakayahan niyang bumangon sa bawat hamon. Kaya naman habang patuloy ang pag-uusap tungkol sa NBA opportunities,
Isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento ni Kai. Sa katunayan, maaring ang susunod na kabanata ang pinakamalaking surprise up para sa buong basketball world. So ngayon, mas lumalakas ang usapan tungkol sa NBA future ni Kai. Maraming fans ang nagtatanong, gaano ba talaga kahalaga ang isang NBA connection? At kung magkaroon man ng interest mula sa isang franchise, tulad ng Miami Heat o iba pang NBA organizations, sapat kaya ito upang tuluyang mabuksan ang pinto para sa ating Pinoy Giant? Well, ang sagot ay komplikado. Sa NBA, mahalaga ang connections, pero mas mahalaga pa rin ang kakayahan ng isang manlalaro na mag-deliver kapag nabigyan ng pagkakataon. Maraming players ang nakatanggap ng invitations sa workouts, NBA Summer League opportunities at training camp contracts, pero kakaunti lamang ang nakasurvive hanggang regular season roster. And why Miami Heat is often mentioned kapag pinag-usapan ang player development, isa sa mga unang teams na pumapasok sa isip ng mga basketball fans ay ang Miami Heat. Kilala ang Heat organization sa pagtuklas at pag-develop ng overlooked talents. Maraming undrafted players ang nagkaroon ng pagkakataong umangat sa kanilang sistema dahil sa tinatawag nilang Heat culture. Ang kulturang ito ay nakasentro sa elite conditioning, defensive discipline, hard work mentality, team-first approach, constant player development. Kapag ikinungkumpara ito sa journey ni Kai, may ilang katangian na maaring mag-fit sa ganitong environment. Sa buong career niya, paulit-ulit siyang dumaan sa mga hamon mula sa paglipat sa iba't ibang bansa, pag-adjust sa iba't ibang playing styles, hanggang sa pagbangon mula sa kanyang injury. And the biggest battle, modern NBA centers. Pero narito ang tunay na challenge, hindi kalaban ni Kai ang isang player lamang, kalaban niya ang buong talent pool ng mundo. Sa kasalukuyang NBA, ang mga centers ay hindi na lamang rebounders at shot blockers. Kailangan nilang makasabay sa switching defenses, makapagbantay ng perimeter players, maging mabilis sa transition, magbigay ng spacing kung kinakailangan, maging efficient finisher. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mobility para sa isang 7-footer. At kapag nakita ng mga scouts na kaya ni Kai na mag-switch sa mas malilit na players, at manatiling epektibo sa depensa, mataas ang kanyang value. Ang international advantage, may isang pang bagay na maaaring makatulong kay Kai. Patuloy ang globalization ng NBA. Ngayon, marami ng international stars ang kapilang sa pinakamalaking pangalan sa liga. Ang mga NBA executives ay mas bukas na sa paghahanap ng talento mula Asia, Europe, Australia at iba pang rehiyon. Kaya para kay Kai, ito ay magandang balita. Hindi na katulad noon na kakaunti lamang ang pagkakataon para sa mga Asian players. Mas marami ng scouts, mas maraming international tournaments, at mas maraming pathways papuntang NBA.